What's up mga idol, sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nag-i-increase ang charging. Galing po ito sa San Miguel, Isabela. Ang main problem po nito, nabasa daw po siya. Napalitan na ng LCD, dalawang beses na rin pinalitan ng charging board, hindi pa rin nagkakarga. Kaya ayan, yun po yung troubleshoot natin ngayon mga idol. Grabe, saan kaya ang tama at paano ito ginagawa? Ayan, ang model po pala nito ay Infinix Hot 30 Play. Ayan mga idol, kung napapansin niyo po, bago na po ang LCD dahil nasunog daw po ang saksakan ng flex nito doon sa charging board. At nung binilhan niya po ng LCD, binilhan ng charging board, nagcha-charge naman daw. At nung, ayan mga idol, kung napapansin niyo po, nalubat na po ito. Hindi na po siya nagcha-charge dahil hindi naman po nagkakarga. Kahit maghapon, magdamag mo siyang i-charge, hindi magkakarga. At bago na rin ang charging board nito na nakakabit dito mga idol. So, i-troubleshoot po natin kung paano ito ginagawa. Panoorin niyo po ang full video. Step by step po natin ito ginagawa. At ayan, tanggalin natin yung likod. At ayan, kung napapansin niyo po mga idol, meron na pong kulang na screw. At ayan, lagyan na lang po natin mamaya. So nakalimutan lang siguro ilagay dahil nakailang backlash na ito. So kapwa po technician din ang may-ari nito from Isabela. Hindi pa niya kabisado gumawa ng ganito. Kaya ayun mga idol, kung isa po kayong gumagawa at bago lang kayo nagsimula sa paggawa ng cellphone, panoorin niyo po ang video. At ayan, tanggalin natin lahat ng screw at mag-shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At dito mga idol, unang tingin ko pa lang dito ay wala pa akong nakitang merong kalawang dahil nalinis na po ito. At kung napapansin nyo mga idol, una ko pong tinotroubleshoot dito, chine-check ko po yung connection ng LCD dahil connected po ito sa charging. Kasi kapag kinakalawang ang connector ng charging, talagang hindi po yan minsan magdadagdag. So kailangan po siyang i-jumper. At nung sinilip ko po yung banda sa charging pin ay talagang bagong-bago siya mga idol. Bago na ang charging board na nakalagay dito. Pero bakit hindi pa rin nagkakarga? Bago na rin ang LCD. At ang una kong tinotroubleshoot dito mga idol, ayan, tinester ko muna ang linya ng positive ng charging sa main board. Ayan mga idol, ang gamit po natin ay digital tester. At ayan mga idol, so tinester ko muna kung saan ang positive at negative. At dito mga idol, ayan, ang pinaka-positive yan ay yung kanan at yung kaliwa mga idol, yan po yung ground. So malalaman natin mga idol, malakas po ang palo ng ground. At kapag baliktarin natin sa positive, hindi po talaga yan papalo. At sa ground naman, kapag baliktarin mo siya, ay papalo pareho. Kaya yun mga idol, sana nakakuha din kayo ng idea. So yung positive, yung kanan mga idol. At isang linya lang po yan, galing dyan sa tuldok, papunta sa pinaka-connector. So next ko pong ginawa, tinister ko rin pati baba kung meron ba siyang palo. Kung meron ba siyang linya galing sa taas. So ayun mga idol, dito po ako nag-tester sa charging diode. So madalas po yan mga idol, yan po yung pumuputok kapag na-overcharge. So ayan, dito po sa kanan ang positive mga idol at ang ground naman ay kaliwa din. So ayan, ang una kong ginawa mga idol ay ginamper ko muna kasi madalas mga idol kapag hindi nagkakarga ay nakukuha po sa jumper. At tingnan natin kung ano ba ang resulta. So ayan, naglagay pa ako ng plugs at naglagay po ako ng tingga sa pinaka tuldok para doon natin ilagay ang jumper. So ayan, barasan natin at makita natin mga idol. Ayan, itap nyo lang po yung jumper dyan. So ito po yung charging waste sa mga naghahanap ng positive line galing sa board papunta sa charging board. So ayan, dito po tayo maglagay ng jumper sa pinaka diode mga idol. So, iisang linya lang yan galing doon sa charging pin. So, ayan, lagyan natin ng tingga konti at malaman natin ang resulta kung talagang gumana ba ito at nagnormal ba ito mga idol. Ayan. So, dahil lubat po siya kanina, dahil nung pinadala dito mga idol, nalulubat po talaga dahil hindi po siya nagkakarga kahit magdamag mo siyang ilagay. At ito po yung resulta mga idol. So, yung positive ng charging ay na-jumper na natin. At dahil lubat ito mga idol, ayan, kinargahan ko muna siya. Kasi hindi po niya kaya itong kargahan kapag ganun pa rin at hindi nagdadagdag. So, dapat mga idol, kargahan nyo muna ang battery at gumamit kayo ng power supply. At kung nagre-repair man kayo, dapat meron kayong ganito mga idol. Malaking tulong po ito kung nagre-repair ka dahil ito po yung nagbubuhay ng mga dead bat na battery. Kaya ayun mga idol, after ilang minuto mga idol, 10 minutes ko po itong ginargahan at nung tinesting ko mga idol, nagcha-charge talaga siya. Ayan. So, nandyan po ang jumper at ayan, dahil drain kanina nung kinargahan natin mga idol, ayan, lumabas agad ang pinaka-charging indicator. Meron po siyang 11%. Pero mga idol, kargahan ko man siya 3 oras, 4 na oras, iniwan ko po ito dahil nag-supplier pa ko at pagbalik ko mga idol, 11 pa rin, hindi nagbabawas at hindi rin siya nagdadagdag. Kaya mga idol, unang troubleshoot natin, wala dyan ang tama. Pero yan po yung charging jumper sa mga ganitong model, pwede nyo rin po sundan.
wala pong linya galing sa baba papunta sa taas. At ayun mga idol, tinanggal ko po ang jumper dahil wala naman doon ang tama. At nung tinanggal ko ang board at tinanggal ko na rin yung shed nito mga idol, nakita ko po dito. Ayan, kung napapansin nyo po, kalawang na po talaga ang charging coil. Pumutok po yan nung pagkakabasa at sinaksak pa. Kaya tips mga idol, kung isa kang user, lalo na kung nabasa ang cellphone mo, wag nyo pong isalpak kapag nabasa. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng problema, shorted po ang pinaka coil or kalawang na, kaya wala na siyang supply papunta sa charging IC. Kasi dito muna yan sa coil mga idol. Madalas din po nito kapag nalalaglag, natatanggal ang coil, kaya hindi rin po siya nagdadagdag. At noong nilinis ko po siya mga idol, nasilip ko po na ang pinaka isang connection ng pinaka coil ay na talagang nasunog na siya. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko po siya. Kumuha po ako sa mga scrap na board. So ang mga coil nito mga idol ay parehas lang po ito. Sa mga light coil, charging coil ay pare-parehas lang po sila. So ayan, kumuha pa ako sa scrap mga idol. China board po ang kinuhaan ko ng pisa, pare-parehas lang po yan sila ng polarity. So ay natanggal na po natin 350 heat temperature at tinanggal ko po siya mga idol. Ipapakita ko po mamaya sa inyo pag napalitan na natin kung ano po ang nangyari dito sa charging coil. So ayan, tanggalin muna natin. So ang kabila niyan mga idol, OBP, at ang kabila naman ay charging IC. At sana hindi po nadamay ang charging IC kasi kung magpapalit po tayo, mas mapamahal po ang nagpapagawa. Kasi mahirap po magharap ng mga charging IC nito mga idol. Kung OBP lang sana ay madali po magawa ng paraan kasi pwede natin i-bypass. At ayan, napalitan na natin mga idol. At lagyan muna natin ng lacquer thinner. So linisan muna natin at tingnan natin kung ano po ang nangyari doon sa charging coil na tinanggal natin. Ayan mga idol, ito po yung nangyari. Kitang-kita po natin na nasunog ang kabilang paa niya. Wala na po yan supply mga idol dahil nangitim na po siya. Kaya kanina kahit maghapon magdamag, hindi mo talaga makakargahan. Peak po ang pagcha-charge niya. Kaya ayan mga idol, tingnan po natin kung nag-normal ba ang ginawa natin, legit ba siya at tapos na ba ang paghihirap sa unit na to dahil nakadalawang charging board, napagastos ng may-ari, napalitan na rin ng LCD, ganun pa rin. Ayan mga idol, binalik ko po yung camera at sinubukan ko siyang i-charge. Hindi na po natin sinumper mga idol dahil wala naman po doon ang tama. So yun po yung unang troubleshoot natin, ganun pa rin, hindi nagdadagdag. At nung pinalitan natin ng coil mga idol, tingnan po natin at ilang minuto lang mga idol. Ayan, ito po yung resulta mga idol. Ayan, nag 13% kagad. So, marami po kong ginawa sa oras na to kaya minamadali ko na lang sa pagsara. Ayan mga idol, nag 13%. Mula sa 11% talagang nag-normal po siya. Yun lang talaga ang tama. Kaya mga idol, kung nababasa man siya or meron kayong mga natanggap, kahit anong model mga idol, kung nababasa man siya at hindi nagdadagdag, pwede nyo po i-check. Banda sa charging ang pinaka problema. So, nasa coil ng charging mga idol. So, hindi naman po lahat. Minsan mga idol, pag kinakalawang siya, nadya-jumper po yan. Pero madalas mga idol, kapag ganun na ang nangyari, napalitan nyo na ng charging board, napalitan na lahat at ganun pa rin, pwede nyo po i-check ang pinaka motherboard. So ayan, balik natin lahat ng screw mga idol at talagang tingnan natin kung tutunog na ba siya, normal ba lahat dahil napalitan na rin ng charging board at connected din po doon ang pinaka speaker. At ayan, isara natin, naglagay po tayo ng double sided tape. Diretso na to mga idol, hindi na ito kailangan buksan pa ulit dahil nagawa na po natin ng normal. At tingnan din natin mga idol kung nagdadagdag ba talaga siya habang sinasara po natin. At ito na nga mga idol, pindutin natin yung lock screen. At kung napapansin nyo mga idol, simula ng 13%, nag 14% siya nung sinara pa lang natin ang mga screw. So, ibig sabihin, fast charging na po siya, wala na pong problema. At sana kung isa kang gumagawa na nanonood ng aking video, pwede nyo po i-support, paki-subscribe, paki-follow po ng ating page para bawat upload natin ay makakuha ka ng idea at talagang matututo ka rito. Ayan mga idol, tingnan po natin, normal na siya, nagtatouch naman po, walang problema. I-check po natin yung speaker dahil connected din po yan doon sa pinalitan na charging board. So ayan, kung napapansin nyo po, tumutunog na po siya, wala na pong problema. At ito po ang naging problema niya, ang pinaka-charging coil. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa palaging panonood.